Ang init ng araw sa Batangas noong tag-araw ng 1998 ay parang apoy na sumusunog sa balat ni Rafaelo Santillan habang siya ay naglalakad patungo sa terminal ng bus sa tabi ng highway. 25 taong gulang pa lamang siya noon, isang bagong graduate ng inhinyeriya mula sa isang maliit na universidad sa probinsya na may backpack na puno ng mga guhit at blueprint at isang puso na puno ng pangarap. Ma, babalik ako agad para magpa-arkitekto ka ng bahay na malaki. Sabi niya sa kanyang ina, si Zenaida, habang yakap-yakap niya ang matandang babae sa harap ng kanilang bahay na gawa sa kawayan at yero. Si Zenaida, na 55 taong gulang na at nag-iisa simula nang mamatay ang asawa niya, ilang taon na ang nakalipas, ay ngumiti ng malungkot. Ang mga mata niya ay puno ng luha na pinipigilan. Rafaelo ko, huwag kang magmadali. Ang Maynila madali kang mawala ron. Alagaan mo ang sarili mo, ha? At huwag mo akong kalimutan sa mga liha mo. Hinaplos niya ang piski ng tanak, ang mga kamay na magaspang mula sa pagtatrabaho sa bukid at paghuhugas ng mga lata sa palengke. Opo ma, ito ang pangako ko. Para sa atin to. Yumakap ulit si Rafaelo at sa loob ng ilang sandali, ang mundo nila ay parang natigil. Walang ingay mula sa mga manok na nagkukulili sa bakuran. Walang tunog ng tricycle sa malayo. Pagkatapos tumalikod na siya, hindi na tumingin pabalik dahil alam niyang kung gagawin niya, hindi na siya makakalis. Ang biyahe patungong Maynila ay 6 na oras ng pagdurusa. Init, alingaw-ngaw ng mga pasahero at ang amoy ng pawis at diesel. Pagdating sa Cubao, ang lungsod ay sumalubong sa kanya na parang higanting monster. Mga building na matataas, traffic na walang katapusan, at mga tao na nagmamadali na parang walang bukas. Saan ka pupunta, pre? Tanong ng isang matandang driver ng jeep na nag-abang sa kanya. Saan man sa trabaho, kuya. Inhinyero ako, naghahanap ng trabaho sa konstruksyon. Tumawa ang driver na nagpapakita ng ngiping kulay ginto. Inhinyero, dito sa Maynila? Lahat tayo pulubi hanggat hindi pa nakakahanap ng boss na mabait. Subukan mo sa Quiapo, maraming site roon. Sumakay si Rafaelo at habang nagmamaneho ang jeep sa gitna ng klaksons at usok, nagsimulang mag-isip siya ng mga plano. Magtatrabaho siya ng doble, magsisimula sa mapaba, ngunit darating ang araw na magkakaroon siya ng sariling kumpanya. Isang Santillan Builders na magtatayo ng mga tulay at gusali na tatagal ng mga henerasyon. Sa loob ng 5 taon, ang buhay ni Rafaelo sa Maynila ay parang digmaan. Nagsimula siyang draftsman sa isang maliit na firm sa Binondo, sa ilalim ni Vendelino Cruz, isang 50 taong gulang na inhinyero na may mukha na parang bato at ugali na mas matigas pa. Santillan, ano yang guhit mo? Parang ginawa ng bata. Baguhin mo yan bago mag-uwian. Sigaw ni Vendelino tuwing umaga habang nagpapaloob ng kape sa kanyang malaking opisina na puno ng mga modelo ng gusali. Si Rafaelo, na nakatira sa isang maliit na boarding house sa Ongpin na nagbabahay sa 6 na tao sa isang kwarto, ay hindi sumusuko. Opo sir, pero kung mapapansin nyo, ang disenyo ko ay mas matibay sa lindol. Ginamit ko ang bagong formula mula sa textbook ko. Sagot niya ng may ngiti, bagamat ang tiyan niya ay gutom at ang mga paa niya ay pagod mula sa paglalakad pauwi. Formula? Ano nga ba, profesor? Dito, pera ang formula. Gawin mo yung sinabi ko o maghanap ka ng ibang boss. Palagi itong ganoon. Si Vendelino na may galit na hindi maipaliwanag, na laging nagrereklamo sa mga ideya ni Rafaelo na masyadong ambisyoso o hindi praktikal. Ngunit sa gitna ng mga hamon, si Rafaelo ay lumalakas. Nag-aaral siya ng gabi sa ilalim ng maliit na bombilya. Nag-iipon ng bawat piso para sa susunod na hakbang at nagpapadala ng pera kay Zenaida tuwing buwan. Ma, nakuha ko na ang unang bonus ko. Bilhin mo na ang bagong yero sa bubong para hindi na tumulo sa ulan. Sulat niya sa liham na may dagdag na, "Miss kita, magtiis ka muna, darating na ako." Noong 2005, sa gitna ng isang charity event sa isang simbahan sa Quezon City, kung saan ang mga voluntaryo ay nagbebenta ng mga handa para sa mga batang orphan, ay nagkakailala si Rafaelo at si Isadora Velez.
Si Isadora, 20 taong gulang na guro sa isang pampublikong paaralan sa dilim ng lungsod, ay may ngiti na parang sikat ng araw at mga mata na puno ng pag-asa. Anong ginagawa mo rito, sir? Mukha kang hindi sanay sa mga ganitong event. Tanong niya kay Rafaelo habang nag-aabot ng plato ng adobo. Si Rafaelo na bagong na-promote bilang junior project manager at naka-polo shirt na medyo kusot ay nahihiya. Volunteer lang po. Para sa mga bata. Ikaw guru ka? Ang ganda ng trabaho mo. Nagtatanim ng mga pangarap sa mga kabataan. Tumawa si Isadora, ang tunog na parang musika sa gitna ng ingay ng mga bata. Pangarap? Madalas, gutom ang mga bata ko kaysa sa pangarap. Pero sige, ikaw, inhinyero, magtayo ka ng paaralan para sa kanila. Doon nagsimula ang kanilang pag-ibig. Mga gabi ng pag-uusap sa telepono pagkatapos ng klase ni Isadora at shift ni Rafaelo, tungkol sa mga pangarap na hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mundo. Rafaelo, sa tingin ko, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagtayo ng gusali, tungkol sa pagtayo ng mga buhay. Sabi ni Isadora isang gabi, habang nagkukwento siya tungkol sa isang estudyanteng nawalan ng ama. Tama ka, kaya nga ako nandito, para maging tulay sa mga walang pag-asa. Sagot niya. At sa mga sandaling iyon ang pagod ng araw ay nawawala. Nang dumating ang 2007, ang kanilang pag-ibig ay naging kasal. Isang simpleng seremonya sa simbahan ng Batangas, kung saan si Zenaida ay umiyak ng malakas habang hawak ang kamay ng anak. Salamat anak, ito na ang pinakamalaking regalo mo sa akin. Bulong niya kay Rafaelo, habang naglalakad si Isadora sa aisle. Suot ang simpleng puting damit na gawa ng mga kamay ng mga kapitbahay. Ma, ito pa lamang ang simula para sa atin lahat. Pagkatapos ng kasal, bumalik sila sa Maynila, kung saan si Rafaelo ay nagdesisyon na magtayo ng sariling kumpanya, ang Santillan Builders. Simula sa isang maliit na opisina sa Mandaluyong na upahan lang sa isang dating tindahan ng sari-sari, ay mabilis na lumago ang negosyo dahil sa mga proyekto ng infrastruktura, mga kalsada sa Pasig, mga bridge sa Marikina. Rafaelo, tingnan mo to. Kontrata mula sa gobyerno. 5 milyon. Sigaw ni Kimiko Reyes, ang kanyang matagal lang kaibigan mula sa college na naging kanyang accountant, habang nagbabasa ng kontrata sa maliit na mesa nila. Kimiko, ito ang pruweba na hindi nasayang ang mga gabi nating walang tulog. Pero huwag kang magmadali. Siguraduhin natin na patas ang lahat. Ngunit sa gitna ng tagumpay, hindi napansin ni Rafaelo ang lumalaking galit ni Vendelino, na ngayon ay nagtayo rin ng sariling firm at nakikinig sa mga chismis tungkol sa mga kliyente na ninakaw ni Rafaelo. Sila ang magbabayad, bulong ni Vendelino sa kanyang sarili isang gabi, habang nakatingin sa larawan ng dati niyang empleyado. Sa paglipas ng mga taon, ang buhay nila ay naging mas buo. Noong 2019, ipinanganak si Teodulo, isang aktibong batang lalaki na mula sa umpisa ay mahilig sa sports. Halos hindi mapigilan ang pagtakbo sa hardin ng kanilang bagong bahay sa Quezon City. Papa, itafbo natin to. Gawa tayong football field sa likod. Sigaw niya isang hapon habang hinahabol ang bola na hinagis ni Rafaelo. Teo, pag nag-engineer ka, gagawa tayo ng stadium para sa'yo. Sagot ni Rafaelo habang tumatawa si Isadora mula sa kusina. 2 taon pagkatapos, noong 2012, dumating si Mirabel, isang mahinahong batang babae na laging may tanong tungkol sa mundo. Papa, bakit ang buwan ay sumusunod sa atin sa sasakyan? May bahay ba roon? Tanong niya isang gabi, habang nakahiga sila sa kama at nagkukwentuhan. Hindi anak, pero isang araw, magtayo tayo ng tulay patungo roon para sa mga pangarap mo. Sa mga sandaling iyon, habang ang pamilya ay nagkakasama, ang mga hamon ng nakaraan ay parang malabong alaala. Ngunit ang buhay, tulad ng mga gusali na itinayo ni Rafaelo, ay laging may pundasyon na maaaring magbago, mga pundasyon na hindi pa niya alam na susubukin ng mga darating na bagyo. Ang taong 2020 ay dumating na parang madilim na ulap na hindi inaasahan.
nagdadala ng pandemya na nagpapatigil ng buong mundo. Sa Maynila, ang mga kalye na dating puno ng buhay ay naging mga guho ng katahimikan na may mga checkpoint sa bawat sulok at maskara na nakatakip sa mga ngipi. Para kay Rafaelo Santillan, na ngayon ay 47 taong gulang at may ilang hibla ng puting buhok sa kanyang ulo mula sa mga gabi ng hindi pagkakatulog. Ang pandemya ay hindi lamang isang sakit. Ito ay isang pagsubok sa kanyang Santillan Builders. Ang mga proyekto ay naantala, ang mga kliyente ay nagbabago ng isip at ang pera ay dumadaloy ng mas mabagal kaysa dati. Raf, hindi mo na ako napapansin. Parang multo ka na sa bahay na to. Sabi ni Isadora isang gabi sa kanilang sala sa Quezon City habang ang TV sa background ay nagpapakita ng mga balita tungkol sa lockdown. Si Isadora na 43 taong gulang na at nag-aaral pa rin ng part-time para sa kanyang master's degree sa education sa isang online university, ay nakaupo sa sofa na may hawak na tablet at mga notes na puno ng mga highlight. Ang kanyang mga mata, dating masigla, ay ngayon ay puno ng pagod mula sa pagtuturo ng mga klase sa Zoom habang nag-aalaga ng mga bata. Dora, alam mo naman, kailangan nating mag-survive. Ang kumpanya, 5 na lang ang natira sa staff. Kung hindi ko to i-handle, wala na tayong mabubuhay. Tumayo si Rafaelo mula sa kanyang desk na sa gilid ng sala na puno ng mga blueprint at laptop na laging bukas. Ang tampuhan nila ay nagsimula sa maliit na bagay. Mga hindi natupad na dinner dates. Mga gabi na walang pag-uusap maliban sa kumain ka na ba? Ngunit ngayon ay lumalaki na nagiging dahilan ng kanyang pag-alis sa kwarto at pagtulog sa couch, na nakikinig sa ingay ng aircon na parang ugong ng kanyang konsensya. Sa gitna ng kaguluhan, si Quimico Reyes ay nanatiling ang matatag na boses ng dahilan. Si Quimico, na 46 taong gulang na at may tiyan na lumalaki mula sa mga potluck ng opisina, ay kaibigan pa rin ni Rafaelo mula pa noong college, noong sila ay nagbabahagi ng mga instant noodles sa dorm at nagpapangarap ng malaking negosyo. Raf, o abala ka, pero huwag mong kalimutan ang pamilya mo. Si Isadora, nag-aaral pa rin kahit sa gitna ng kaguluhan na to. At ang mga bata, si Theo, 11 na, naghahanap na ng role model, hindi ng boss na laging nawawala. Ito ang payo ni Quimico sa isang video call isang hapon, habang siya ay nasa kanyang home office sa Parañaque na may background ng mga libro sa accounting at isang larawan ng kanyang asawa at 2 anak. Quim, tama ka. Pero paano? Ang trabaho, ito ang nagbibigay ng pagkain sa mesa natin. Napabuntong hininga si Rafaelo na nakatingin sa window kung saan ang mga kapitbahay ay naglalaro ng basketball sa kalye na may social distancing na parang bagong laro. Simple lang, mag-set ka ng oras. Tuwing Sabado, off ka, maglaro kayo ng board games o kahit mag-movie marathon. Balanse, Raf, tulad ng balance sheet na ginagawa ko araw-araw. Tumango si Rafaelo at sa mga sumunod na linggo, sinubukan niyang sundin. Mga gabi na nagkukwentuhan sila ni Teodulo tungkol sa negosyo. Si Teodulo, na ngayon ay 11 taong gulang, at may taas na halos hanggang baywang ng ama niya, ay nagsisimulang magpakita ng interes sa mga blueprint na nakakalat sa mesa. Papa, bakit ang building na to parang hawak ng higante? Pwede bang gawin natin na may slide sa gilid para sa mga bata? Tanong niya isang gabi habang hinahawakan ang guhit ng isang opisina sa Makati. Theo, mabuti kang mag-isip. Oo, pwede. Ito ang tinatawag na innovative design. Isang araw, ikaw ang magdedesenyo niyan. Ngumiti si Rafaelo na nakakita ng sarili niya sa batang iyon, ang parehong spark ng pag-asa sa gitna ng krisis. Sa opisina, na ngayon ay hybrid setup na may ilan pang pumupunta sa Mandaluyong, ang mga ulap ay lumalalam. Si Vendelino Cruz, na 77 taong gulang na ngunit hindi nawawala ang galit sa kanyang mga mata, ay nagsimulang magtanim ng duda sa mga kliyente ni Rafaelo. Mula sa kanyang firm sa Makati,
na mas malaki na ngayon dahil sa mga koneksyon sa gobyerno, ay nagpapadala siya ng mga lihim na email at chismis sa mga kontratista. Si Santillan, masyadong mabilis ang paglago niya. Baka may shortcut. Ito ang dahilan ng pagkalugi sa isang maliit na proyekto sa Makati. Isang renovasyon ng isang mall na biglang kinansela dahil sa mga isyu sa kalidad na nabiging dahilan ng pagkawala ng 2 milyong piso. Sir, paano to? Ang team natin nagtrabaho ng doble para roon. Tanong ni Luningning, ang matapat na sekretarya ni Rafaelo na 35 years old gulang at laging may bag ng tsokolate sa kanyang desk. Mga Hershey's at Toblerone na ipinamimigay niya sa mga empleyado upang pagaani ng araw. Si Luningning na may buhok na nakalugay at ngiti na hindi nawawala kahit sa gitna ng pandemya, ay ang unang nakarinig ng mga bulung-bulungan mula sa isang kliyente. Luning, huwag kang mag-alala, ito ang buhay sa negosyo. May ups and downs. At si Vendelino, alam ko na ang laro niya. Pero hindi tayo susuko. Nanatili si Rafaelo na positibo, na nag-oorganisa ng isang team building sa isang resort sa Tagaytay noong unang buwan ng East restrictions. Sa gitna ng mga pine trees at lawa na may strict na health protocols, ay naglaro sila ng mga games, mga trust falls at campfire stories. Lahat kayo, salamat sa pagtitiis. Ito ang Santillan family, hindi lamang sa papel, kundi sa totoong buhay. Sabi ni Rafaelo sa bonfire, habang nagbabahagi si Luningning ng tsokolate sa mga tauhan. Kabilang si Ruperto, ang site supervisor na may kwento tungkol sa kanyang mga apo na nawalan ng klase dahil sa lockdown. Sir, ang tsokolate mo, Luning, parang yosi sa araw ng sweldo, nakaka-relax, tawa ni Ruperto. At ang gabi ay naging sandali ng pagkakaisa na nagpapaalala kay Rafaelo na ang tagumpay ay hindi lamang pera, kundi mga tao. Habang ang pandemya ay unti-unting lumaluwag sa 2021 at 2022, ang buhay sa bahay ay nagiging mas payapa, ngunit hindi walang kirot. Si Mirabel, na 10 taong gulang na at may mahabang buhok na nakalugay tulad ng ina niya, ay nakikipagkaibigan kay Eustaquio, isang batang purulubing 8 taong gulang na madalas na nagbebenta ng mga mumurahing laruan sa labas ng kanilang subdivision, mga plastik na kotse at boneka na gawa sa recycled bottles, na binebenta niya sa 10 piso bawat isa. Kuya Eusta, bakit ka laging labas? Pwede kang maglaro sa loob namin, may swing. Anyaya ni Mirabel isang hapon habang nagbabahagi sila ng merienda sa gate. Mga sandwich na dala ni Mirabel mula sa bahay. Si Eustaquio na may mukhang madumi, ngunit mga matang matalino, ay ngumiti ng maamong. Salamat, Ate Mirabel. Pero kailangan ko magbenta para sa tiyo ko, si Fortunato. May sakit siya sa binte. Ito ang nagsimulang pagkakaibigan nila. Mga kwentuhan tungkol sa mga laruan na may magic at mga kwento ni Eustaquio tungkol sa buhay sa ilalim ng bridge sa Pasig. Ate, ang mga laruan ko hindi lang toys. Sila ang mga kaibigan ko sa gabi. Nagiging inspirasyon ito kay Mirabel na isang araw ay nag-donate ng kanyang mga laruan sa mga batang walang-wala sa isang soup kitchen sa Quezon City. Mama, si Kuya Eusta ang nagsabi, lahat ng bagay ay may layunin. Kaya ibigay ko na to para may maglaro rin sila. Sabi niya kay Isadora habang nagpuputol ng ribbon sa mga box. Anak, ang puso mo para ang mundo, malaki at puno ng pag-ibig. Salamat sa pagpapaalala mo sa mama. Yumakap sila. At sa sandaling yon, ang mga tampuhan sa pagitan ni Isadora at Rafaelo ay unti-unting nawawala, na pinalitan ng mga gabi ng pagtulong sa mga proyekto ni Mirabel. Habang ang mga taon ay lumilipas ng mabilis, mula sa bakuna at reopening ng mga paaralan sa 2022 hanggang sa normal na buhay sa 2023, ang pamilya ay nagplano ng isang bakasyon sa Boracay noong tagsibol ng 2024. Raf, ito na ang oras natin. Walang trabaho, walang klase, lamang tayo, ang dagat at ang mga kwento, sabi ni Isadora habang nagbubook ng ticket sa laptop.
Ang kanyang mukha ay masigla na muli pagkatapos ng matagumpay na pagtatapos ng kanyang master's thesis. Si Teodulo, na 15 taong gulang na at mas matangkad kaysa sa ama niya, ay excited na. Papa, magsuswimming ako hanggang sa makuha ko ang bronze medal sa dagat. At si Mirabel, 12 taong gulang, ay nagdadagdag. At magdadala ako ng mga laruan para sa mga bata ron, para maging Boracay family. Numiti si Rafaelo, na ngayon ay 51 taong gulang at may mas maraming guhit sa mukha mula sa mga araw sa site. Opo, lahat. Ito ang pinagplano natin mula pa noong pandemya. Ngunit sa gitna ng pagpaplano, dumating ang biglaang deadline ng isang malaking kontrata sa gobyerno. Isang proyekto ng mga low-cost housing sa Rizal na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sir, kailangan nating isubmit bukas ang bids lahat. Paalala ni Quimico sa isang emergency meeting habang Filoningning ay nagpo-print ng mga dokumento sa opisina. Quim, kung hindi nating mamit, mawawala ang pagkakataon. Nagpunta si Rafaelo sa site ng gabing iyon na nagiging dahilan ng kanyang pagod at pagkabalisa sa gabi. Mga oras na hindi makatulog na nag-iisip ng mga detalye habang ang asawa at mga anak ay natutulog sa bahay. Dora, pasensya na. Ito lang. Tapos Boracay tayo. Bulong niya sa telepono ng hating gabi. Ngunit ang boses ni Isadora sa kabilang linya ay mahina. Raf, ang buhay ay hindi lamang kontrata. Huwag mong kalimutan yon. At habang ang orasan ay tumitik-tik sa dilim, si Rafaelo ay nagsimulang magduda. Paano ba mapapanatili ang payapa sa gitna ng lumalaking presyon na parang alon na paparaping? Ang Oktubre ng 2025 ay nagdadala ng tipikal na tag-ulan sa Maynila. Mga ulap na mabibigat at madalas na bumubuhos ng malakas na nagpapabasa ng mga kalye at nagpapalabo ng mga salamin ng mga kotse. Noong umaga ng ika-30, isang Biyernes na dapat na ordinaryo, si Rafaelo Santillan ay nagmamamadali na sa kanyang SUV, ang makapal na traffic sa EDSA na nagiging dahilan ng kanyang pag-impatience. 52 taong gulang na siya noon. Ngunit ang kanyang katawan ay nananatiling mapikas mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa site, mga guhit sa mukha na nagpapakita ng karanasan, at mga kamay na magaspang mula sa paghawak ng mga guhit at martilyo. Ang radyo sa dashboard ay nagpapahayag ng weather update. Malakas na pag-ulan ang inaasahan hanggang hapon. Mga residente, mag-ingat sa pagmamaneho. Ngunit hindi iyon ang nasa isip ni Rafaelo. Ang kanyang utak ay puno ng schedule ng araw. Mga meeting sa gobyerno para sa bagong proyekto sa Ortigas, isang site inspection sa hapon, at ang patuloy na pagbabantay sa mga kliyente na maaaring apektuhan ng mga chismis ni Vendelino. Hay nako, kung hindi pa ako makarating, magagalit na naman si Quimico. Bulong niya sa sarili habang nagtatap ng brakes sa isang red light sa Ortigas Avenue. Ang wipers ng kanyang kotse ay gumagana ng mabilis na nagpapahiwalay ng mga patak ng ulan sa windshield. Ngunit biglang nahinto ang kanyang atensyon sa gilid ng kalsada. Doon, sa tabi ng isang basang gutter na puno ng basura at tubig, ay nakatayo ang isang batang lalaki na mukhang hindi kasing edad ng kanyang itsura. Payat, basa ang buhok na nakadikit sa noo, at suot ang isang lumang jacket na may butas sa manggas. Si Eustaquio iyon, 20 taong gulang, ngunit mukhang mas bata dahil sa mga taon ng gutom at pagkakahigang gigil sa kalye. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot na parang hayop na naabala sa kanyang lungga. Habang ang traffic ay naghihintay sa green light, lumapit si Eustaquio sa SUV ni Rafaelo. Hinahawakan ang gilid ng pintuan na parang nagmamakaawa. "Kuya, huwag kang papasok sa trabaho mo ngayon. May masama na naghihintay doon," sigaw niya ng malakas, ang boses na puno ng urgency at puno ng accent mula sa mga taon ng pagtatrabaho sa mga wet market bilang tagadala ng basket. Si Rafaelo ay napatingin sa rearview mirror. Ang kanyang muka ay nagpapakita ng gulat at pagdududa. "Anong sinasabi mo, bata? Umalis ka na! Basa ka na dyan!" sagot niya. Ngunit hindi niya inalis ang tingin. Ang mga mata ng bata ay hindi ordinaryo. Parang may kislap ng isang lihim na kaalaman na nagpapaalala sa kanya ng mga kwento mula sa probinsya.
Hindi nagbigay ng paliwanag si Eustaquio. Sa halip, nang mag-green ang light at magsimulang umandar ang mga kotse sa likod, tumakbo siyang palayo. Ang kanyang mga paang walang sapatos ay nag-iiwas sa mga basang puddle. Nawawala sa gitna ng mga puno sa gilid ng highway. Anong klasing babae yan? Tanong ni Rafaelo sa sarili habang inaandar ang kotse. Ngunit ang kanyang puso ay biglang bumibilis, parang may kamay na humihigpit sa kanyang dibdib. Si Eustaquio, na lumaki sa ilalim ng isang lumang bridge sa Pasig River, ay hindi stranger sa mga ganitong sandali. Kasama niya ron ang kanyang tiyo na si Fortunato, isang 40 taong gulang na dating construction worker na nawalan ng trabaho noong pandemya. Nawalan hindi lamang ng trabaho kundi ng isang paa mula sa isang aksidente sa site na hindi na insure. Els, ano na naman yang mga pangitain mo? Huwag kang magpapakita ng ganun sa mga tao. Baka isipin nilang paliw ka. Saway ni Fortunato isang gabi, habang naghahain ng kanilang hapunan na binubuo ng mga lata ng sardinas at kanin na niluto sa isang lumang kalan na gawa sa lata. Si Fortunato, na may mukhang puno ng mga guhit mula sa mga taon ng pagbubuhat ng semento, ay ang tanging pamilya ni Eustaquio simula nang mamatay ang mga magulang niya sa isang trahedya ng baha noong 2018. Tiyo, hindi ito panaginip. Nakita ko, apoy, usok, at ang mukha ng kuya sa kotse. Dapat hindi siya pumunta. Tugon ni Eustaquio. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nagdudukot ang isang maliit na krus mula sa bulsa niya. Isang alaala mula sa ina. Hindi ito ang unang pagkakataon. Si Eustaquio ay may mga pangitain na minsan nang nagsasabi sa kanya ng mga bagay. Tulad ng pag-iwas sa isang kotse na mababangga o ang pagtulong sa isang matandang babae na mawawalan ng pitaka. Ngunit sa pagtakbo palayo mula kay Rafaelo, si Eustaquio ay hindi lamang natakot sa traffic. Natakot siya sa bigat ng babalang hindi niya maipaliwanag na nagiging dahilan ng kanyang pagbabalik sa bridge na may luha sa mga mata habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Habang nagmamaneho si Rafaelo patungo sa opisina, ang babala ng bata ay hindi nawawala sa kanyang isip. Bagamat narisipang baliwala ito bilang superstition, mga kwentong lola na tungkol sa mga multo at senyales, ay biglang naalala niya ang mga kwento ni Zenaida. Ang kanyang ina na ngayon ay 82 taong gulang at nananatiling sa Batangas, ngunit madalas na tumatawag tuwing linggo. Anak, ang mga mahihirap, may mga mata na nakakakita ng hindi nakikita ng mayaman. Huwag mong baliwalain ang mga senyales. Sila ang mga bulong ng Diyos, sabi ni Zenaida minsan sa isang liham noong siya'y nasa Maynila pa lamang na nagiging dahilan ng kanyang pag-aalinlangan ngayon. Bakit ba ako nag-iisip ng ganyan? Bata lang yon, gutom siguro, bulong niya. Ngunit ang kanyang kamay ay kusang umabot sa telepono upang tawagan si Quimico. Quim, anong schedule natin ngayon? May hindi ba akong na-miss na meeting? Tanong niya pagkasagot ng kaibigan. Si Quimico na nasa opisina na at nag-iikot ng kape sa kanyang mug ay tumawa ng maikli. Raf, ikaw pa ba? Lahat normal. 9 a.m. briefing sa Ortigas Building. Bakit parang kinakabahan ka? May hangover ka ba mula sa dinner kagabi? Hindi, may. Estrangong bata lang sa daan. Sinabi niyang huwag akong pumunta sa trabaho. Parang pelikula, no? Sagot ni Rafaelo, na sinusubukang magsabi ng biro, ngunit ang boses ay may bahid ng seryoso. Hala Raf, kung ganon, mag-stay home ka na lang. Baka si Vendelino ang nagpadala niyan para mag-scare sa'yo? Biro pa rin ni Quimico, ngunit sa kabilang linya, si Rafaelo ay napapikit. Ang ulan sa labas ng kotse ay parang drum na nagpapalakas ng kanyang pagdududa. Sige, check mo na lang ang emails. Susulit ko na to sa opisina. Sa bahay sa Quezon City. Habang ang ulan ay patuloy na tumatama sa bubong, si Isadora ay nag-aalala para sa asawa niya. 48 taong gulang na siya, ngunit ang kanyang pag-aalala ay hindi nawawala mula nang magsimula ang mga problema sa trabaho. Mga gabi na walang tulog at mga araw na puno ng stress. Raf, ingat ka dyan sa ulan at huwag mong kalimutan ang payo ko. Huwag kang magpa-pressure masyado, sabi niya sa maikling pag-uusap sa telepono. Ang kanyang boses ay malambot ngunit puno ng pagmamahal. Dora, normal lang ang araw na to, pero may kakaibang nangyari. May bata sa daan, sinabi niyang may masama sa opisina. Napahinto si Isadora.
Nahawak ang telepono habang nagdadala ng almusal sa mesa. Mga pandesal at itlog na adobo. Anak ng anong klaseng babae yan? Raf, sige, magpa-check up ka muna sa doktor bago ka pumunta. Hindi biro ang mga ganito sa panahon ng ulan. Ang kanilang pag-uusap ay maikli. Puno ng mga tampuhan tungkol sa mga problema sa trabaho. Ang pagkalugi sa nakaraang proyekto. Ang mga kliyente na nagdududa. Ngunit sa ilalim nito ay ang pagmamahal na hindi nawawala. Sige Dora, para sa'yo. Tawagan mo ako mamaya. Pagkatapos, si Isadora ay tumingin sa mga anak. Si Teodulo, na 2 taong gulang na at handang labas na para sa practice ng basketball, ay nagpapaalam na. Mama, susunduin na ako ni Coach Ramiro. Magpaalam ka kay Papa, sasabihin ko na mag-jam tayo sa Boracay next month. Sabi niya ng may ngiti, habang suot ang kanyang jersey na basa na ring mula sa maikling pagbuhos ng ulan sa labas. Si Coach Ramiro, isang 45 taong gulang na dating pro player na naging guro sa paaralan ni Teodulo, ay ang mentor na nagbibigaw ng disiplina sa batang iyon. Mga drills na hindi lamang para sa laro, kundi para sa buhay. Peo, ingat ka! At sabihin mo kay Coach, salamat sa pagtuturo sa'yo. Sagot ni Isadora, habang si Mirabel, 13 taong gulang, ay nakatambay sa gilid. Hawak ang isang aklat tungkol sa mga mystery stories. Mama, parang kwento yan ni Papa, may batang may lihim. Sana okay siya. Sa huli, pagdating sa isang intersection malapit sa opisina, si Rafaelo ay nagdesisyon na magpa-check up muna sa doktor. Hindi dahil sa sakit, kundi sa kakaibang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Dok, routine check lang po, medyo kinakabahan lang sa ulan. Sabi niya sa klinik sa Ortigas na nagiging dahilan ng kanyang pagiging huli ng 2 oras sa meeting. Ang doktor, isang matandang lalaki na si Dr. Valeriano, ay nag-check ng blood pressure at nagbigay ng payo. Dis, Santillan, normal lang kayo. Pero ang stress, yan ang tunay na killer. Magpahinga muna kayo. Habang naghihintay ng resulta, si Rafaelo ay nakaupo sa waiting area. Ang kanyang isip ay puno ng katanungan tungkol sa batang iyon. Sino siya? Bakit sa kanya ang ulan sa labas ng klinika ay lumalakas na tumatama sa mga bintana na parang mga tambol ng babala? At sa gitna ng ingay, si Rafaelo ay nagsimulang magdasal ng tahimik na nagpapaalala sa kanya ng mga kwento ni Zenaida. Ma, kung totoo ang mga senyalis mo, gabayan mo ako. Bulong niya habang ang orasan sa dingding ay tumitik-tik na nagpapahiwatig ng isang araw na hindi na ordinaryo. At habang ang ulan ay hindi tumitigil, ang misteryo ng babala ay nagsisimulang magsuksik sa kanyang buhay, na nagiging simula ng isang landas na hindi niya inaasahan. Ang ulan ay hindi tumitigil sa pagbuhos hanggang hapon ng ika-30 ng Oktubre 2025, na nagpapabasa ng mga kalye ng Ortigas at nagpapalabo ng mga bintana ng klinika kung saan nagpa-check up si Rafaelo Santillan. Pagkalabas niya ng pinto, ang hangin ay malamig at basa, na nagpapahiwatig ng isang gabi na puno ng pag-aalala. 52 taong gulang na siya, ngunit ang kanyang mga balikat ay nakasubsob ng bahagya mula sa bigat ng hindi maipaliwanag na babala ng batang puro lubi. Dok, salamat po, mag-ingat na po ako. Paalam niya kay Dr. Valeriano nang ngumiti lamang ng mahina habang nagbabasa ng resulta sa kanyang clipboard. Mr. Santillan, ang pressure mo ay borderline. Huwag mong hayaang kumain ng stress. Umuwi ka na, magpahinga. Tumango si Rafaelo. Ngunit habang nagmamaneho pabalik sa Quezon City, ang kanyang isip ay hindi sa doktor. Sa batang iyon siya, sa mga matang puno ng takot at sa mga salitang may masama na naghihintay doon. Ang traffic sa Seafive ay mas mabagal kaysa karaniwan, na nagbibigay ng oras para mag-isip. Bakit sa kanya? At kung totoo ito, ano ang gagawin niya? Pagdating sa bahay, ang orasan sa dashboard ay nagpapakita ng 5:00 ng hapon. Maaga para sa kanya, na karaniwang umuuwi pagkalipas ng ika-8. Nagpark siya sa garahe, ang tunog ng makina na tumitigil ay parang pahiwatig ng isang pahinga na kailangan niya. Bumaba siya mula sa SUV. Ang kanyang sapatos ay gumagapang sa basang simento. At pagbubukas niya ng pinto ng bahay, ang amoy ng adobong manok at kanin ang sumalubong sa kanya. Mga paborito ni Isadora na laging nagiging comfort food sa mga araw ng ulan. Papa, bakit ka maaga?
Sigaw ni Mirabel mula sa sala. Ang 13 taong gulang na batang babae ay tumakbo patungo sa kanya na may mga yakap na masigasig. Ang kanyang buhok na nakalugay ay basa pa rin mula sa maikling paglalaro sa ulan kanina. Si Mirabel na may mga mata na kasing lakas ng curiosity tulad ng ina niya ay hindi nagpahinto. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Rafaelo at hinila siya papunta sa sofa. "Papa, anong nangyari? May sakit ka ba? O yung bata sa daan na sinabi mo kay mama? Siya ba ang dahilan?" Ang tanong niya ay puno ng pag-aalala na nagiging dahilan ng pagkukwento ni Rafaelo sa pamilya tungkol sa kakaibang babala ni Eustaquio. "Anak, hindi sakit. Check up lang. Pero oo, tungkol sa batang iyon." Umupo siya sa sofa. Hinahawakan ang kamay ni Mirabel habang si Isadora ay lumalabas mula sa kusina na may apron pa rin. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng halo ng gulat at pag-aalala. Si Teodulo, na 22 taong gulang at bagong galing sa practice ng basketball, ay nakaupo sa gilid na may jersey na basa. Hawak ang isang baso ng Gatorade. "Papa, kwento mo na. Parang sa movie, Mystery Boy sa ulan," sabi ni Teodulo ng may ngiti. Ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso na nagpapaalala kay Rafaelo ng kanyang sariling kabataan. Nagsimula siyang magkwento, ang boses na mahina ngunit puno ng emosyon habang ang pamilya ay nakikinig ng mataman. "Kaninang umaga, sa EDSA, may batang lumapit sa kotse ko. Payat, basa, parang walang kinabukasan. Huwag kang papasok sa trabaho mo ngayon." May masama na naghihintay doon. Yun ang sinabi niya. Tumakbo na lang siya pagkatapos. Hindi man lang nagpaalam ng pangalan. Napahinto si Rafaelo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa window, kung saan ang ulan ay patuloy na tumatama sa salamin. Si Mirabel ay napasinghap. "Papa, parang si Eustaquio, yung kaibigan ko sa gate, siya ba? Lagi siyang may mga kakaibang kwento na parang nakakakita siya ng future." Tumango si Isadora, na umupo sa tabi ni Rafaelo at hinawakan ang kanyang balikat. "Raf, sinabi mo sa akin kanina sa phone. Natakot ako para sa'yo, pero kung hindi ka pumunta, baka ano na ang nangyayari?" Ang kwento ay nagiging dahilan ng kanilang pagkakasama sa sala, isang bihis na hindi karaniwan sa kanilang abalang buhay na puno ng mga tanong mula sa mga bata at mga yakap mula kay Isadora. "Teo, ano sa tingin mo? Superstition ba to o may punto?" Tanong ni Rafaelo sa anak niya, na nagbibigay ng pagkakataon sa batang lalaki na mag-isip. "Papa, sa basketball, minsan may gut feeling. Parang alam mo kung matatalo ka. Siguro sundin mo muna. Pwede naman akong mag-cover sa homework ko bukas." Tumawa sila ng maikli, ngunit ang tawa ay may halong tensyon na nagpapalakas ng kanilang ugnayan bilang pamilya. Biglang tumunog ang telepono ni Rafaelo. Si Luningning iyon ang kanyang sekretarya na laging handa sa mga emergency. "Sir Raf, nasaan ka na?" "Ang meeting, na-postpone na namin dahil wala ka. Pero may update, may hindi inaasahang bisita kanina sa opisina. Mula sa team ni Sir Vendelino, si Marco, yung assistant niya. Nag-iwan ng envelope, sinabing proposal daw para sa Ortigas project. Hindi ko binuksan, direkta ko na lang inilagay sa desk mo." Ang boses ni Luningning sa kabilang linya ay puno ng pag-aalala na may bahid ng kanyang karaniwang sigla, parang isang kaibigan kaysa empleyado. Si Luningning, na 32 gulang na at ngayon ay may sariling pamilya sa Valenzuela, ay ang unang tagapagtanggol ni Rafaelo laban sa mga tsismis sa industriya. "Luning, salamat. Huwag mo muna hawakan yon. Susuriin ko bukas. At ikaw, umuwi ka na." Pagkatapos ng tawag, si Rafaelo ay napatingin sa pamilya niya. Ang mukha ay nagpapakita ng pagdududa sa mga intensyon ng kanyang dating boss. "Vendelino ulit. Bakit ba hindi niya matigil? Parang may plano siyang hindi maganda." Si Isadora ay napabuntong hininga. "Raf, matagal na yung laro niya. Mula pa noong nagsimula kang magtayo ng kumpanya. Pero wag mong hayaang magpaapekto. Ito ang dahilan kung bakit ka nagiging stressed." Ang update mula kay Luningning ay nagiging dahilan ng kanyang pagdududa na nagpapalalim sa misteryo ng araw. Parang ang babala ng bata ay konektado sa mga anino ng nakaraan.
na nagpapaalala sa kanya ng mga taon na si Vendelino ay naging parang multi sa kanyang tagumpay. Habang ang gabi ay lumalipas, ang ulan ay unti-unting humihina na nagiging tunog ng mga patak sa bubong na parang mahinang musika sa background. Pagkatapos ng hapunan, mga kwentong pamilya tungkol sa school ni Mirabel at sa bagong trick ni Teodulo sa basketball. Si Isadora at Rafaelo ay nag-usap ng mahaba sa kwarto nila. Ang mga anak ay natutulog na sa mga silid nila. Nakaupo sila sa bilid ng kama, ang isang bote ng tsa sa mesa na may steam pa rin at ang ilaw ng lampshade na nagbibigay ng malambot na liwanag. Raf, alalahanin mo ang mga pangarap natin para sa mga bata. Si Theo, gusto niyang maging tulad mo, hindi lamang sa negosyo, kundi sa pagiging matatag. At si Mirabel, ang puso niya, parang ang mundo, puno ng pag-ibig para sa mga hindi nabibigyan ng atensyon. Sabi ni Isadora, ang kanyang kamay ay hinahawakan ang kamay ni Rafaelo. Ang mga daliri nila ay magkadikit na parang sa mga unang taon ng pag-ibig nila. Dora, tama ka. Mga buwan na akong nawawala ako sa inyo dahil sa trabaho. Mga kontrata, mga kliyente, si Vendelino. Pero ngayon, parang nagising ako. Yung bata na yun, parang senyales. Tumugon si Rafaelo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi at pag-asa. Nag-usat sila ng mahaba tungkol sa mga pangarap. Ang pag-aaral ni Teodulo sa isang engineering school, ang pagiging guro ni Mirabel tulad ng ina niya, at ang pagbabalik nila sa Batangas upang sama-samang tumanda kay Zenaida. Isang araw, Raf, magtayo tayo ng foundation para sa mga batang tulad ng yung nakita mo. Hindi lamang gusali, kundi mga buhay. Ulong ni Isadora at sa mga sandaling iyon ang kanilang muling paglapit ay ramdam na ramdam. Mga yakap na mas mahigpit pagkatapos na mga buwan ng pagkakahiwalay dahil sa trabaho. Mga halik na puno ng pangako na hindi na babalik ang mga gabi ng tampuhan. Dora, ikaw ang aking pundasyon. Salamat sa paghihintay. Sagot niya at sina ay natulog na magtayakap. Ang tunog ng ulan sa labas ay parang awit ng kapayapaan. Sa kabilang banda ng lungsod, sa ilalim ng bridge sa Pasig River na ngayon ay basa at madilim, si Fortunato ay lihim na nagbabantay sa pamangkin niya na si Eustaquio. Si Fortunato, na 5 na taong gulang na at umaandar na ang kanyang artipisyal na paa mula sa aksidente noong 2020, ay nakaupo sa isang lumang upuan na gawa sa karton. Hawak ang isang flashlight na nagbibigay liwanag sa mukha ng batang lalaki. Ius, ano na naman yung ginawa mo kanina? Bakit ka lumapit sa kotse ng estranghero? Alam mo namang delikado, saway niya ng mahina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal ngunit may halong takot. Si Eustaquio ay nakahiga sa isang plastic sheet na basa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa itaas ng mga yari ng ulan. Tiyo, hindi ko napigilan. Nakita ko, apoy sa building, sigaw at si kuya. Mawawala siya kung pumunta. Tugon ng bata, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Si Fortunato ay nag-aalala tungkol sa mga pangitain ni Eustaquio na minsang nagsabi sa kanya tungkol sa isang aksidente sa construction site noong nakaraang taon. Mga linggo bago mangyari, nagsabi ang bata ng hindi ka pupunta roon, tiyo. May bubuhos na semento. At tunay na nangyari ito na nagiging dahilan ng pagkawala ng paa niya. Anak, ang mga yan biyaya man o sumpa. Huwag mong hayaang maging dahilan ng gulo. Bukas, magbebenta na lang tayo ng normal. Walang babae sa kotse. Yumakap si Fortunato sa pamangkin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig mula sa lamig at sa alaala ng mga trahedya. Habang ang ilog sa ibaba ay umuugong na parang bulong ng mga lihim na hindi pa nabubunag. Sa pagdating ng kinabukasan, Nobyembre 1, 2025, All Saints Day na nagiging dahilan ng mas mahabang holiday. Si Rafaelo ay nagdesisyon na magtrabaho na, ngunit hindi tulad ng dati. Bumangon siya ng maaga, ang amoy ng kape mula sa kusina ang sumalubong sa kanya at ang araw ay nagsimula sa isang simpleng almusal kasama ang pamilya. Mga pandesal na sariwang mula sa bakery sa kanto, itlog na adobo at prutas na hinanda ni Isadora. Papa, today na ang trabaho pero sabi mo, mag-iingat ka.
Tanong ni Mirabel habang naglalagay ng mantika sa tinapay niya. Si Teodulo ay nagdagdag, "Oo, Papa. At kung may bata ulit, bigyan mo ng lollipop, bawi sa scare." Tumawa ang buong mesa at si Rafaelo ay ngumiti na nagiging pahiwatig ng kanyang pagbabago sa pagtingin sa buhay. Hindi na lamang ang oras sa opisina ang prioridad, kundi ang mga sandaling ito, ang mga ngiti ng kanyang mga anak, ang hawak ni Isadora sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa. "Anak, pupunta ako pero maaga akong uuwi. At kayo mag-enjoy sa undas. Babalik tayo kay Lola Zenaida sa Batangas next weekend," sabi niya. At habang kumakain sila, ang araw sa labas ay sumisikat na nagpapahiwatig ng isang bagong simula mula sa gabi ng alalahanin patungo sa kinabukasan na puno ng pag-asa. Bagamat ang misteryo ng envelope at ng babala ay nananatiling nakasabit na parang ulap sa kanyang isip. Ang almusal na iyon ay hindi lamang pagkain. Ito ay isang sandali ng pagbabalik ng pagpapatibay na ang buhay ay higit pa sa mga plano at na ang mga senyales, kahit gaano kamisteryoso, ay maaaring maging gabay patungo sa mas mabuting landas. Ang umaga ng Nobyembre 1, 2025 ay nagsimula ng payapa sa bahay ng pamilya Santillan sa Quezon City. Ang araw ay sumisikat ng mahina sa gitna ng mga ulap na natira mula sa nakaraang bagyo ng ulan at ang hangin ay may amoy ng sariwang damo mula sa hardin. Si Rafaelo Santillan, na bagong gising at may hawak na tasa ng kape, ay nakaupo sa mesa ng almusal na puno ng mga ngiti mula sa kanyang pamilya. Ang mga anak ay abala sa kanilang mga plato. Si Teodulo, 16 taong gulang, ay nagkukwento tungkol sa kanyang plano sa basketball tournament sa paaralan. Habang si Mirabel, 13 taong gulang, ay nagbabahagi ng isang bagong kwento mula sa kanyang aklat ng misteryo. Si Isadora, nakataputo 6 taong gulang at may apron pa rin sa kanyang suot, ay naglalagay ng dagdag na mantika sa tinapay ni Rafaelo. "Raf, kainin mo pa. Buong araw kang magtatrabaho. Kailangan mo ng lakas," sabi niya nang may lambing. Ang kanyang ngiti ay nagpapaalala ng kanilang gabi ng pag-usap kagabi na puno ng mga pangako ng pagbabago. "Salamat, Dora. At kayo, mga anak, mag-enjoy sa undas. Mamaya, pupunta tayo sa simbahan para sa mga kaluluwa." Sagot ni Rafaelo. Ang kanyang boses ay mas mahina kaysa karaniwan, ngunit may bagong sigla mula sa simpleng sandali ng pagkakasama. Pagkatapos ng almusal, habang ang mga bata ay nag-aasikaso na para sa kanilang mga aktibidad, si Teodulo ay naghihintay kay Coach Ramiro para sa isang maikling practice at si Mirabel ay nagpopak ng mga laruan para sa mga kaibigan niya sa soup kitchen. Si Rafaelo at Isadora ay nanatili sa sala, ang TV sa background na naka-on sa morning news channel bilang karaniwang ugali. Habang nanonood si Rafaelo ng morning news sa TV pagkatapos ng almusal, ang kanyang mukha ay biglang namutla nang makita ang breaking report na sumulpot sa screen tulad ng kidlat sa madilim na langit. Ang anchor, isang babaeng may seryosong mukha at hawak na microphone, ay naglalahad ng balita ng mabilis. Breaking news! Isang malaking gas explosion ang naganap ngayong madaling araw sa isang building sa Ortigas Center na nagresulta sa pagkamatay ng 5 tao at pagkasugat ng 10 pa. Ayon sa initial investigasyon ng Bureau of Fire Protection, ang insidente ay dulot ng sabotaheng nauugnay sa insurance fraud. At ang mga suspek ay nauugnay sa isang kilalang construction firm. Ang screen ay lumipat sa mga larawan ng pinsala, mga gusaling na sunog na parang kalansay, usok na tumataas pa rin sa himpapawid, at mga sirena ng ambulansya na umuugong sa background. Ngunit ang tunay na dagok ay nang makita ni Rafaelo ang address, Santillan Builders HQ Ortigas. Diyos ko, hindi. Buling niya, ang tasa ng kape ay bumagsak mula sa kanyang kamay at nagkalat ng mainit na likido sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa TV, habang ang report ay naglalahad ng mga detalye. Ang mga biktima ay kinabibilangan ni Luningning, ang kanyang matapat na sekretarya na laging may tsokolate para sa lahat, at 2 empleyado. Si Ruperto, ang site supervisor
na may mga kwento tungkol sa kanyang mga apo. At si Marisol, ang bagong hire na nagiging dahilan ng mga tawa sa opisina. 5 ang namatay, kabilang ang mga tauhan ng Santillan Builders. Ang owner, si Rafaelo Santillan, ay hindi pa naaabot ng media. Patuloy ng anchor habang ang mga larawan ng mga biktima ay lumalabas sa screen. Mga ngiting hindi na babalik. Ang balita ay nagpakita ng mga larawan ng pinsala na nagiging dahilan ng pagluha ni Rafaelo sa harap ng pamilya. Luha na hindi niya napigilan, na tumutulo sa kanyang mga pisngi habang ang kanyang katawan ay nanginginig tulad ng dahon sa hangin. Luningning, Ruperto, paano? Bakit sila? Ako ang dapat. Sigaw niya ng mahina, ang boses na puno ng sakit at pagdadalamhati, habang siya ay yumuko at tinakpan ng mukha niya ng mga kamay. Si Isadora, na nasa tabi niya, ay agad na yumakap sa kanya. Ang kanyang mga braso ay mahigpit na yumapap sa kanyang balikat, habang ang kanyang sariling luha ay sumasama sa kanya. Raf, Diyos ko! Raf! Okay ka lang, nandito kami. Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag, na naaalala ang babala ni Eustaquio na tila isang himala mula sa langit. Yung bata, yung sinabi niya kagabi, kung pumunta ka, Raf, himala na to. Hindi ka nawala, pero ang mga tao mo, ang mga anak ay dumating mula sa kanilang mga kwarto. Si Teodulo ay may gulat sa muka habang hawak ang kanyang phone. At si Mirabel ay yumakap sa mga paa ng ama niya. Ang kanyang maliliit na kamay ay hinahawakan ng kanyang binti. Papa, sino sila? Bakit ganyan sa TV? Tanong ni Mirabel nang may takot, habang si Teodulo ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamao ay napakuyom sa galit at pagdadalamhati. Ang sala na dating puno ng tawa sa almusal ay naging tahanan ng trahedya, isang sandali na nagpaparamdam ng kawalan ng bigat ng mundo, na nagiging dahilan ng kanilang pagkakapatay ng TV at pagdikit-dikit bilang isang pamilya, habang tulog ng ulan na muling bumabalik sa labas ay parang elegya para sa mga nawala. Biglang tumunog ang telepono ni Rafaelo. Si Quimico Reyes yun, ang kanyang matagal ng kaibigan at accountant, na tumatawag mula sa kanyang kotse habang nagmamaneho patungo sa eksena. Raf, Diyos ko, nakita mo na ba? Ako, ligtas ako. Late ako kagabi, nag-overtime sa bahay para sa reports. Pero ang opisina, wala na. Luningning, Ruperto, Marisol at 2 pang guards. Explosion sa gas line. Sabotage daw. At si Vendelino, alam ko na, may ebidensya ako mula sa emails niya. Insurance scam para magbayad ng utang. Ang boses ni Quimico ay puno ng emosyon, halo ng gulat, galit at pagpapasalamat na buhay pa sila. Si Quimico, na 51 taong gulang na at may boses na laging kalmado sa mga krisis, ay ang unang nakapag-isip ng malinaw. Raf, report tayo sa pulisya agad. May CCTV footage at ang mga tauhan niya, si Marco at iba pa, nahuli na sa site. Insurance fraud, Raf. Ginawa nila to para mag-claim ng bilyones. Pero hindi nila inaasahan na may tao pa riyon ng madaling araw. Nagiging dahilan ito ng kanilang desisyon na mag-report sa pulisya laban kay Vendelino. Si Rafaelo, bagamat nanginginig pa, ay tumango at sinabi, Quim, puntahan mo ako. Sabihin mo sa mga pulis. Lahat ng detalye. Hindi na to negosyo. Ito na ang hustisya. Sa loob ng ilang oras, habang ang pamilya ay nananatili sa bahay na puno ng katahimikan, ang balita ay nag-update. Si Vendelino Cruz ay agad na naaresto sa kanyang bahay sa Makati. Ang kanyang muka sa mga larawan ng media ay puno ng galit at pagtanggi. Ngunit ang ebidensya mula kay Quimico, mga lihim na email at transfer ng pera, ay hindi maikakaila. Salamat Kim, kung hindi sa'yo wala kaming laban. Sabi ni Rafaelo sa telepono. Ang kanyang luha ay hindi pa natutuyo. Tayo ang magkasama simula pa, para sa Luningning at sa lahat. Hindi na sila mamamatay ng walang hustisya. Ang pag-aresto ay nagiging pahiwatig ng patapusan ng isang panahon ng intriga. Ngunit ang simula ng isang landas ng paghihiganti at paghilom. Sa gitna ng trahedya, si Rafaelo ay hindi na natiling nakaupo lamang. Pagdating ni Quimico sa bahay, nadala ang mga dokumento at isang bag ng mga damit para sa kanyang kaibigan, ay nagdesisyon silang magpunta sa ospital upang bisitahin ang mga sugatado. Ang PGH sa Taft Avenue ay puno ng ingay.
mga sirena, mga doktor na nagmamadali, at mga pamilya na naghihintay sa mga koridor. Doon, sa emergency ward, ay nakita nila ang mga nakaligtas, mga empleyado na may sugat sa braso at muka. At sa isang kwarto, si Coach Ramiro, ang mentor ni Teodulo, na nakaligtas munot na sugatan ang binti mula sa pagbagsak ng isang beam. Si Coach Ramiro, 46 taong gulang at may muka na puno ng pawis at band-aid, ay ngumiti ng mahina nang makita si Rafaelo. Sir Rath, salamat sa pagpunta. Si Teo okay ba siya? Yung practice, hindi na muna. Sabi niya, ang boses na mahina ngunit puno ng determinasyon. Coach, ikaw ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nag-save ng dalawa sa team. At si Teo, magagalit siya kung hindi ka bumalik sa court. Tugon ni Rafaelo, habang hinahawakan ang kamay ng guro, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Ang pagbisita ay nagiging inspirasyon sa kanya upang mag-donate ng pera para sa kanilang recovery. 2 bilyong piso mula sa personal na savings niya na ipinasa agad kay Kimiko para sa medical funds. Raf, hindi mo kailangang, protesta ni Kimiko. Ngunit si Rafaelo ay umiling. Kailangan, Kim. Ito ang buhay nila, hindi pera. Pero ito ang paraan ko ngayon para magbayad. Sa mga kwarto ng ospital, habang nag-uusap sila sa mga pasyente. Mga kwentong paano ka nakaligtas at hindi na tayo magpapahuli sa susunod. Ang puso ni Rafaelo ay unti-unting nag-iinit muli na nagiging simula ng kanyang pagbabago mula sa pagdadalamhati patungo sa pagkilos. Ang araw na iyon ay nagtapos sa isang tahimik na pagdadasal ng pamilya sa sala ng kanilang bahay. Habang ang araw ay bumabagsak sa mga bintana at ang mga kandila ay nagliwanag sa altar na inihanda ni Isadora para sa mga biktima. Si Rafaelo ay nakaupo sa gitna, hawak ang kamay ni Isadora sa kaliwa at ni Mirabel sa kanan, habang si Teodulo ay nagsisimula ng dasal. Panginoon, salamat po sa pagligtas kay Papa. At para sa mga nawala, si Tita Luningning, Kuya Ruperto, bigyan mo po sila ng kapayapaan. At gabayan mo po kami sa landas na ito. Ang mga boses nila ay magkakasama, mahina ngunit matatag, na nagiging simula ng pagbabago ni Rafaelo na mag-focus sa mas mahalagang bagay kaysa sa pera, mga buhay, mga relasyon at mga aral mula sa trahedya. Dora, mula ngayon, hindi na ang kumpanya ang una. Kayo ang una. Bulong niya kay Isadora habang ang dasal ay natatapos, ang kanyang mga mata ay puno ng bagong layunin. Habang ang mga buwan ay nagsisimulang magdaan ng may bagong layunin. Mga linggo ng pagmumuni-muni, mga araw ng pagtulong sa mga pamilya ng biktima at mga gabi ng pagpaplano para sa isang foundation. Ang alaala ng eksplosyon ay nananatiling parang sugat na hindi mawawala. Ngunit ang himala ng babala ni Eustaquio ay nagiging liwanag na gumagabay sa kanila patungo sa isang kinabukasan na puno ng pag-asa at hustisya. Sa gitna ng dilim, ang pamilya ay lumalakas na nagiging testamento ng kanilang pag-ibig at katatagan, habang ang mundo sa labas ay patuloy na umiikot, ngunit sila ay hindi na pareho. Ang mga sumunod na buwan ng 2026 na taon ay dumating na parang mabagal na sugat na unti-unting gumagaling. Ngunit hindi nawawala ang hapdi ng trahedya. Sa loob ng mga linggo pagkatapos ng eksplosyon sa Ortigas noong Nobyembre 1 na 2025, si Rafaelo Santillan ay nagsimulang lumaban sa korte laban kay Vendelino Cruz, ang dating boss na naging kontrabida sa kanyang buhay. Ang korte sa Manila City Hall ay puno ng tensyon. Mga abogado na nag-uusap ng mababa sa mga koridor. Mga pamilya ng biktima na naghihintay sa mga bench na may mga mata na puno ng luha at galit at ang amoy ng lumang papel at kape mula sa mga vending machines. Si Vendelino, na 71 taong gulang na at suot ang kanyang dating mahalagang suit na ngayon ay gusot at walang ningning, ay nakatayo sa harap ng hukom na may muka na parang bato na sinasabing walang ebidensya laban sa kanya. Your Honor, ito ay pag-atake sa reputasyon ko. Si Santillan ang may galit sa akin mula pa noong siya ay draftsman lang. Hindi ko sila sinadya. Sigaw niya sa unang hearing, ang kanyang boses na puno ng pagtanggi at galit. Habang ang kanyang abogado, si Attorney Gregorio,
ay nagpo-point ng mga daliri sa mga dokumento na palsipikasyon daw. Si Rafaelo, na nakahupo sa bench ng prosecution, na may suot na simpleng polo at slacks, ay hindi sumagot. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit, ngunit ang kanyang puso ay matatag, na nagpapaalala sa kanya ng mga mukha ni Luningning at Ruperto. Raf, hawakan mo ang sarili mo. Ito ang laban natin para sa kanila, bulong ni Quimico Reyes sa tabi niya. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humahawakan ang braso ng kaibigan. Si Quimico, na ngayon ay 52 taong gulang at may bagong guhit ng pagod sa mukha mula sa mga gabi ng pagre-review ng files, ay ang bayani sa mga sandaling iyon. Nakahanap siya ng mga dokumento na nagpapatunay ng panloloko ni Vendelino. Mga lihim na email sa kanyang computer na nag-uutos sa mga tauhan na isabotage ang gas line para sa claim. At mga bank transfers na nagpapakita ng milyones na ililipat pagkatapos ng insurance payout. Your Honor, ito ang ebidensya, hindi lamang papel, kundi buhay na nawala dahil sa ganid niya. Sabi ni Quimico sa stand, ang kanyang boses na matatag tulad ng mga numero sa kanyang balance sheets. Ang mga dokumento ay nagiging dahilan ng pagkahulong ni Vendelino sa loob ng 10 taon. Ang hatol ay dumating sa Mayo ng 2026, pagkatapos ng 3 buwan ng mga hearing na puno ng mga luha at sigaw, na nagiging katapusan ng isang panahon ng takot para kay Rafaelo. Salamat, Quim. Hindi ko to magagawa nang wala ka, sabi niya paglabas ng korte, habang ang ulan ay muling bumubuhos sa labas na parang paghuhugas ng mga kasalanan. Raf, para sa pamilya natin, ang tunay na hustisya ay hindi sa bilangguan, kundi sa pagbangon, sagot ni Quimico, at silang naglakad patungo sa otse. Ang bigat sa kanilang mga balikat ay unti-unting lumiliit. Sa gitna ng makahamon ng korte, si Rafaelo ay hindi nakalimot sa batang purulubi na nagsabi ng babala, isang utang na hindi niya maipaliwanag ngunit kailangang bayaran. Isang hapon sa Enero ng 2026, habang nagbo-volunteer siya sa isang soup kitchen sa Pondo, mga lugar na puno ng mga taong naghihintay sa linya na may mga plato na handang punuin ng kanin at ulam, ay natagpuan niya si Estaquio at ang kanyang tiyo na si Fortunato. Si Estaquio, na ngayon ay 3 taong gulang at may kaunting dagdag na laman sa katawan mula sa mga pagkain sa kalye, ay nagsisilbi ng sabaw sa mga matatanda. Ang kanyang mga mata ay bumaba nang makita si Rafaelo. Kuya, ikaw yung sa kotse, hindi ka na nawala, bulong niya, ang kanyang boses na puno ng gulat at takot. Si Fortunato, na 60 taong gulang na at umaandar na ang kanyang artipisyal na paa na may bagong sipa mula sa pagtatrabaho bilang tagagupit ng gulay sa market, ay napatigil din. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay huminto sa pagkilos. Bata, ikaw yung nagbabala. Salamat, hindi mo alam kung gaano kalaki ang buhay na iniligtas mo. Sabi ni Rafaelo, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat habang inaabot ang isang plato ng ulam sa tiyo ng bata. Ito ang simula ng kanilang pagkakakilala. Inanyayahan niya sila sa kanilang bahay para sa isang malaking handaan sa kanyang birthday sa Pebrero. Mga mesa na puno ng lechon, adobo at mga dessert na inihanda ni Isadora at mga upuan na idinagdag para sa mga bagong bisita. Kuya Raf, bakit kami? Kami lang naman puro lubi. Tanong ni Eustaquio habang nakaupo sa sala. Ang kanyang mga mata ay namamangha sa malaking TV at mga larawan ng pamilya. Eos, ikaw ang nagsabi ng totoo. Hindi pera kundi buhay. Ito ang paraan ko ng pagsasabi ng salamat. Sagot ni Rafaelo habang si Mirabel ay nag-aabot ng tsokolate kay Eustaquio, na nagiging dahilan ng kanilang pagiging magkaibigan. Mga kwentuhan tungkol sa mga pangitain ng bata at mga kwento ni Mirabel tungkol sa kanyang mga donasyon. Si Fortunato ay nagkwentuhan kay Teodulo tungkol sa mga araw sa construction site na nagiging ugat ng respeto at pagtutulungan. Ang handaan ay hindi lamang pagkain. Ito ay pagbabahagi ng mga kwento at luha na nagiging dahilan ng pag-aaral ni Eustaquio sa isang scholarship
na ibinigay ni Rafaelo. Pinasok siya sa isang paaralan sa Quezon City na may tuition at books na lahat na. "Tiyo, mag-aaral na ako para hindi na puro lubi," sabi ni Eustaquio kay Fortunato pag-uwi. Ang kanyang mga mata ay puno ng liwanag na hindi pa niya naranasan. Habang ang hustisya ay nagiging matatag, ang mga anak ni Rafaelo ay nagsisimulang lumago sa kanilang sariling paraan na nagiging liwanag sa gitna ng dilim. Si Teodulo, na 17 taong gulang na at mas matangkad kaysa sa ama niya, ay nagsimulang mag-volunteer sa mga construction projects para sa mga nasalanta ng bagyo sa Bicol. Mga site na puno ng putik at mga pamilyang nawalan ng bahay mula sa Bagyo Rolly noong nakaraang taon. "Papa, gusto ko ring magtayo, hindi lamang para sa pera, kundi para sa mga nangangailangan," sabi niya isang gabi sa telepono mula sa Legazpi, habang nagbubuhos ng semento sa mga pundasyon ng mga bagong bahay. Si Teodulo ay sumali sa team ng Red Cross na pinangunahan ni Coach Ramiro, na ngayon ay gumagaling na mula sa anyang pinsala at naging koordinator ng mga volunteer. "Seo, ikaw ang hinintay ko sa court na to. Matatag ka tulad ng ama mo," sagot ni Coach Ramiro, habang nagpo-pose sila para sa isang group photo sa gitna ng mga guho. Sa kabilang banda, si Mirabel ay naging aktibo sa isang club para sa mga batang purulubi sa kanilang subdivision. Mga hapon ng pagtuturo ng pagbabasa at pagbabahagi ng mga laruan na gawa niya mismo mula sa recycled bottles. "Ate Mirabel, bakit ka mabait sa amin? Kami walang pera," tanong ng isang batang miyembro, si Lita, na 9 taong gulang at may ngiting walang ngipin. "Lita, lahat tayo may kwento. Ang akin, natuto akong magbigay dahil sa isang kaibigan na tulad mo," sagot ni Mirabel, na nagiging inspirasyon kay Isadora na magsulat ng isang aklat tungkol sa kanilang karanasan. Si Isadora, na 49 taong gulang na at may bagong sigla mula sa pagtatapos ng kanyang masters, ay nagsimulang mag-type sa kanyang laptop tuwing gabi. Ang Himala sa Ulan, mga kwento ng pag-asa mula sa trahedya. "Dora, ang libro mo parang ang buhay natin mula sa dilim patungo sa liwanag," sabi ni Rafaelo habang nagbabasa ng draft sa gilid ng kama. "Rath, ito ang paraan ko ng paghilom, para sa luningning, para sa lahat." Sa tag-araw ng 2026, si Zenaida, ang 83 taong gulang na ina ni Rafaelo, ay lumipat sa Maynila upang makasama ang apo. Mula sa kanyang maliit na bahay sa Batangas, dala ang kanyang mga alaala at isang malaking maleta ng mga pinirito na saging na handa niyang i-share. "Anak, hindi na ako makatiis doon ng mag-isa. Gusto ko na mga apo ko, na mga kwentuhan," sabi niya nang dumating sa airport. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ngiti ng pag-asa. Ang paglipat ay nagiging dahilan ng mga masayang gabi ng kwentuhan sa bahay. Mga kwento tungkol sa kabataan ni Rafaelo sa probinsya. Mga senyales mula sa mga mahihirap at mga tawa mula sa mga bata na nagpapakita ng mga drawing nila. "Lola, ikaw ang nagsabi kay Papa ng mga senyales. Tama ka talaga," sigaw ni Mirabel habang nakaupo sa kandungan ng lola. Habang si Teodulo ay nagpopur ng tsa. "Anak-anak, ang buhay ay parang ulan, bumubuhos, ngunit lumalago ang mga bulaklak pagkatapos," sagot ni Zenaida, na nagpapatibay ng kanilang pamilya tulad ng mga ugat ng puno na hindi nababali ng bagyo. Habang ang mga gabi ay puno ng tawa, ang Santillan Builders ay nagsimulang mag-focus sa sustainable housing projects, mga bahay na gawa sa recycled materials na may solar panels at rain catchment systems para sa mga nasalanta sa mga bagyo. "Quim, ito na ang bagong direksyon, hindi lamang kusali kundi mga tahanan na tatagal," sabi ni Rafaelo sa isang board meeting, habang si Luningning ay naalala sa bawat desisyon na nagiging inspirasyon para sa isang wing ng kumpanya na pinangalanan sa kanya, Luningning Green Homes. Sa paglipas ng 2 taon, noong 2028, ang mga sugat ay nagsimulang maging peklat na matibay, at si Rafaelo ay nakipag-partner kay Fortunato sa isang maliit na negosyo ng recycled materials. Mga tindahan sa Quezon City na nagbebenta
ng mga building supplies na gawa mula sa mga plastik at kahoy na itinapon, na nagiging simbolo ng kanyang pagbabago mula sa yaman patungo sa tunay na layunin. Si Fortunato, na ngayon ay 62 taong gulang at may bagong sigla mula sa pagtatrabaho na hindi nakakaapekto sa kanyang paa, ay naging co-manager, habang si Eustaquio, 15 taong gulang at top student na sa kanyang klase, ay tumutulong pagkatapos ng klase. Kuya Raf, ito ang pinangarap ko mula sa bridge patungo sa tindahan. Sabi ni Eustaquio isang araw habang nagsusort ng mga materyales, ang kanyang mga kamay na hindi na payat tulad ng dati. Eus, ito ang pruweba na ang mga senyales ay hindi aksidente. Sila ang plano ng Diyos. Sagot ni Rafaelo habang si Quimico ay nagpo-prepare ng financial sa gilid. Ang partnership ay hindi lamang negosyo, ito ay pagbabalik ng biyaya. Mga proyekto na nagtatayo ng mga bahay para sa mga tulad ni Fortunato at mga scholarship para sa mga batang tulad ni Eustaquio. Raf, ba't hindi na tayo babalik sa dilim? Lumalago na tayo, sagot niya. At sa mga sandaling iyon, ang pag-asa ay hindi lamang lumalago. Ito ay namumunga na, handa na para sa mga darating na panahon. Ang taong 2035 ay dumating na parang matamis na prutas ng isang puno na matagal nang lumago. 5 taon pagkatapos ng mga pagbabago na nagsimula mula sa trahedyang ulan ng 2025. Ang buhay ni Rafaelo Santillan ay naging isang kwento ng pag-asa na hindi na lamang personal, kundi naibahagi na sa marami. Sa edad na 62 taong gulang, si Rafaelo ay naging isang kilalang philanthropist sa mundo ng konstruksyon at edukasyon, na ang kanyang mukha ay madalas nang lumalabas sa mga pahayagan at TV bilang ang inhinyerong nagligtas ng mga pangarap. Ang Santillan Builders, na ngayon ay isang malaking korporasyon na may mga sanga sa buong Pilipinas, ay hindi na lamang tumatayo ng kusali. Ito ay nag-oorganisa ng annual foundation para sa mga batang purulubi na tinatawag na Eustaquio Bridges Foundation. Isang proyekto na nagbibigay ng scholarship, vocational training, at mga housing units para sa mga pamilyang walang tirahan. Ang foundation ay nagsisimula tuwing Nobyembre 1, ang anibersaryo ng araw na nagbago ang lahat, na may mga event sa Quezon City Park na puno ng mga bata na naglalaro sa mga bagong playground na gawa sa recycled materials. Raf, tingnan mo sila. Parang ang mga anak natin noong dati, puno ng pag-asa. Sabi ni Isadora isang araw sa opisina ng foundation. Ang kanyang boses na puno ng pagmamalaki habang nagpo-point sa mga batang nagbuo ng mga modelo ng bahay mula sa mga cardboard. Si Isadora, na 55 taong gulang na at may buhok na may mga hibla ng pilak na nagpapaganda sa kanyang muka, ay ang co-founder na nagdadala ng kanyang karanasan bilang guro upang magdisenyo ng mga curriculum na nagpapalakas ng mental health. Ngunit ang tunay na bituin sa mga event na yon ay si Eustaquio, na ngayon ay 22 taong gulang at nagtatrabaho bilang engineer sa Santillan Builders, na naging co-chairperson ng foundation. Si Eustaquio, na dating batang purulubi sa ilalim ng bridge, ay ngayon ay may diploma sa civil engineering mula sa UP Diliman. Suot ang kanyang uniforme na may logo ng foundation at ngiti na puno ng tiwala. Kuya Raf, ang mga ito, sila ang susunod na ako. Hindi na sila maghihintay ng senyales. Magiging sila ang magbibigay niyan, sabi niya sa isang speech sa annual gala. Ang kanyang boses na matatag na nag-e-echo sa mga mic. Habang ang mga panauhin mula sa mga opisyal ng gobyerno hanggang sa mga dating purulubi ay nagpupalakpak ng malapas. Ang pagiging co-chairperson niya ay hindi lamang titulo. Ito ay simbolismo ng pag-akyat mula sa gutter patungo sa mga blueprint ng kinabukasan, na nagiging inspirasyon para sa daan-daang batang katulad niya na ngayon ay nag-aaral ng engineering at nursing dahil sa mga scholarship na ipinagkaloob. Sa gitna ng mga tagumpay ng foundation, ang mga anak ni Rafaelo ay lumipad na ng mataas, na nagiging mga dahon ng puno na kumakalat ang pag-ibig at layunin. Si Teodulo, na 26 taong gulang na at may taas na 6 na talampakan mula sa mga taon ng basketball at construction work, ay nag-asawa kay Elena,
isang dapat puntang taong gulang na environmental activist na nakilala niya sa isang project ng foundation sa Bicol noong 2030. Si Elena, na may mahabang buhok na nakalugay at mga mata na puno ng apoy para sa kalikasan, ay isang dating volunteer sa mga reforestation drives na nagiging partner ni Teodulo sa pagtatayo ng mga eco-friendly homes para sa mga nasalanta ng bagyo. Teo, ang mga proyekto natin, hindi lamang bahay, kundi mga puno ng bukas. Sabi niya isang gabi sa kanilang maliit na apartment sa Legazpi, habang nagpoplan sila ng susunod na site. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsimula sa gitna ng putik at ulan, na may mga kwentuhan tungkol sa mga aral mula sa ama ni Teodulo. Ang pagtayo ng hindi lamang matibay na gusali, kundi matibay na komunidad. Noong 2034, sila ay nagkaroon ng isang batang lalaki na pinangalanan nila Zenaido bilang parangal sa lola. Si Zenaida na ngayon ay 70 taong gulang at nananatiling matatag sa bahay nila sa Quezon City, na nagiging kwentuhan ng mga apo. Lola, si Zenaido, parang ikaw, matigas ang ulo at malambot ang puso. Tawa ni Teodulo habang nagdadala ng kanyang anak sa bisita, ang maliit na Zenaido na may mga mata na kasing kuryoso ng kanyang lola. Si Zenaida, na nakaupo sa kanyang rocking chair na puno ng wanaunan na hinabi niya mismo, ay hawak ang bata at nagkukwento tungkol sa mga senyales sa Batangas. Apo, ang pangalan mo ay para sa lakas. Zenaido, tulad ng ina ng papa mo, huwag kang matakot sa ulan. Sa ilalim niyan, lumalago ang mga bulaklak. Ang pagdating ni Zenaido ay nagiging dahilan ng mas maraming pagkikita ng pamilya na nagpapatibay ng mga ugnayan na dating nasubok ng trahedya. Mga video calls mula sa Bicol, mga regalo na gawa sa recycled wood, at mga plano para sa isang family reunion na hindi na maaaring maantala ng trabaho o distansya. Si Mirabel, sa kabilang banda, ay nagtapos ng college sa psychology mula sa Ateneo de Manila noong 2033 na may thesis tungkol sa trauma recovery ng mga batang na biktima ng karahasan sa lungsod. Sa edad na 33 taong gulang, siya ay may mahabang buhok na nakatali sa isang ponytail at ngiti na parang yakap, na nagbubukas ng isang center para sa trauma recovery ng mga nabiktima ng trahedya. Ang Mirabel Healing Haven sa Pasig, isang maliit na building na may mga kwarto na puno ng mga painting therapy tools at mga session room na may soft lighting. Ate, ang mga kwento mo, parang ang libro ni Mama, nagbibigay ng liwanag sa dilim. Sabi ni Eustaquio nang bumisita siya sa grand opening, habang nagpo-post sila para sa larawan sa harap ng signboard na gawa sa bamboo. Ang center ay nag-o-offer ng free counseling para sa mga pamilya ng mga biktima ng aksidente, kabilang ang mga naligtas mula sa explosion ng 2025 na nagiging dahilan ng pagbabalik ni Coach Ramiro bilang volunteer mentor. Si Coach Ramiro, na 56 taong gulang na at gumagaling na mula sa kanyang pinsala sa binti na may bagong prosthetic na hinuhulog niya minsan sa mga uyentuhan, ay naging sports therapist sa center. Mga session na nagmi-mix ng basketball drills at talk therapy para sa mga kabataan na nawala ng tiwala. Mirabel, ikaw ang nagbigay sa akin ng second chance. Mula sa ospital patungo rito. Si Teo, proud siya sa'yo. Sabi niya isang hapon habang nagko-coach ng isang group ng mga bata na may PTSD mula sa baha. Coach, kayo ang nagtuturo sa amin na ang sugat ay hindi katapusan. Ito ang simula ng latas. Sagot ni Mirabel, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat habang nag-aabot ng isang bola sa isang batang lalaki na dating natatakot sa ingay. Ang center ay hindi lamang lugar ng paghilom. Ito ay komunidad, mga workshop na pinangunahan ni Fortunato tungkol sa recycled crafts, at mga guest speakers tulad ni Quimico na nagbabahagi ng mga kwento ng financial recovery pagkatapos ng trahedya. Sa gitna ng lahat ng ito,
Ang pinakamalaking selebrasyon ay ang pagtitipon-tipon ng pamilya sa Boracay para sa ika-20 anibersaryo ng kasal ni Rafaelo at Isadora noong tag-araw ng 2027. Ang isla ay parang yaman ng mga alaala. Mga buhangin na puti na nagpaalala na mapaplano nila noong 2024 na naantala ng pandemya at trahedya. Ngunit ngayon ay natupad na may mas maraming tao. Ang kanilang villa sa White Beach ay puno ng mga ilaw na string at mesa na naghahain ng mga dagat na pagkain. Kinilaw, inihaw na pusit at mango shakes na inihanda ng mga lokal na taga-Boracay. Si Zenaida, na dala ng wheelchair ngunit may ngiting hindi nawawala, ay nakaupo sa gilid ng infinity pool, habang si Elena ay nag-aalaga kay Zenaido na naglalaro sa buhangin. Lola, ang dagat parang ang mga kwento mo, walang hanggan, sabi ni Mirabel habang nagpo-pictures. Ang kanyang kamera na puno ng mga candid shots ng lahat. Ang gabi ay puno ng tawa at luha ng pasasalamat. Mga kwentuhan tungkol sa mga hamon mula sa 2025, mga yakap na mas mahigpit kaysa dati, at mga awit na kantahan ng mga bata na hindi pa alam ang buong kwento, ngunit ramdam ang pag-ibig. Si Quimico, na 58 taong gulang na at may tiyan na mas malaki mula sa mga handaan, ay nagbigay ng toast sa dinner, hawak ang isang baso ng calamansi juice na may ngiting puno ng emosyon. Sa paglalakbay natin, mula sa ulan ng pagbabala, sa apoy ng trahedya, patungo sa liwanag ng tagumpay, kay Raf at Dora, ang inyong pag-ibig ay ang blueprint ng lahat. At sa mga bagong miyembro, si Eus, Elena, Zenaido, kayong lahat, ang mga bridge na itinayo natin ay hindi lamang semento. Sila ay mga ugnayan na hindi nababali. Ang mga baso ay nag-clink at ang mga luha ay tumulo. Luha ni Fortunato na nagpapasalamat sa pag-akyat ng pamangkin niya. Luha ni Coach Ramiro na naaalala ang mga araw sa ospital. At luha ni Rafaelo na tumitingin kay Isadora na may ngiting hindi nagbago sa loob ng 20 taon. Quim, ikaw ang accountant ng puso natin. Salamat sa pagbilang ng bawat biyaya. Sagot ni Rafaelo. At ang gabi ay nagpatuloy sa mga sayaw sa beach na may mga bata na nagtatakbuhan at mga matatanda na nagkukwentuhan sa ilalim ng mga bituin. Sa wakas, habang ang araw ay bumabagsak sa karagatan noong kinabukasan, ang mga pamilya ay nagtipon sa balcony ng villa, ang dagat na kulay ginto na nagre-reflect ng kanilang mga muka. Si Rafaelo ay tumingin kay Eustachio na nakaupo sa gilid na may hawak na blueprint ng susunod na project ng foundation. Isang bridge sa Pasig na magiging tulay para sa mga purolubi. Yus, salamat sa babalang yon. Ito ang nagsimula ng tunay nating buhay. Sabi ni Rafaelo ng mahina. Ang kanyang kamay ay hinahawakan ang balikat ng binatang yon. Ang mga mata nila ay puno ng mga alaala mula sa ulan ng 2025. Si Eustachio ay ngumiti, ang kanyang boses na puno ng kababaang loob. Kuya Raf, hindi babala. Yon ay dasal na hindi ko alam na sasagot. Ngayon, tayo ang magbibigay ng mga senyales sa iba. Ito ang nagiging tanda ng kanilang walang hanggang pagsasama at ng pag-asa na hindi na babalik ang mga anino ng nakaraan. Habang ang araw ay lumulubog, ang pamilya ay nagdasal ng sama-sama. Si Zenaida na nag-ulid, si Isadora na hawak ang kamay ni Rafaelo, si Teodulo at Elena na yakap kay Zenaido, si Mirabel na may Coach Ramiro sa gilid, at si Quimico at Fortunato na nagpo-toast sa mga bagong plano. Ang dagat ay umuugong ng mahina na parang awit ng pagpapatuloy, at sa mga sandaling iyon, ang buhay nila ay hindi na kwento ng trahedya. Ito ay ebidensya ng pagbangon, ng mga bridge na itinayo hindi lamang sa semento kundi sa pag-ibig, na tatagal kahit anong bagyo pa ang dumating. Sa Boracay na iyon, sa gitna ng mga tawa at yakap, ang tunay na wakas ay hindi katapusan. Ito ay simula ng walang hanggang kwento ng pag-asa na nagpapatuloy sa bawat henerasyon, tulad ng mga alon na hindi tumitigil sa paghampas sa dalampasigan.